Good evening mga idol. Good evening kababayan. Magluto ta karon ng hapunan. Sud na to nga kuan. Sabaw-sabaw lang taron. Mo ni sud na kababayan. Sud na pa rin. Grabe sa ka bandehadong kanon. Mo ni sud na to karon gabi mo ni atong panhapon. Gulay-gulay lang tayo, gulay-gulay isda. Wala na siya. Good evening kabayan. Manihapon tayo mga kabayan. So before start atong di na to kalimtan atong atong initial habit kumbaga sa kaugalian kumbaga naman na lang natin sa ating mga lola, lulu, mga na tinuturo nila yung proper na proper way ba nga igalang natin ang grasya before ta magpasalamat ta. So mga kababayan, dapat may aral yung ginagawa natin dito, katulad ng kagaya ko ngayon ganito, gumagawa ng ganitong ganitong activities ba. May kanya-kanya naman tayong pamamaraan kung paano ginagawa. So ang akin lang may kunting aral dapat. Hindi ko naman sinasabi na yung sayo, yung kanya walang aral. Kumbaga lang, sinasabi ko lang dapat may aral kunti. Kahit ano yung ulam natin, kung ano yung may aral ba, aral. Kagaya ng magdasal bago kumain. So ganun lang mga kababayan turo kasi ng ating lolo at saka lola na bago magdasal, bago kumain, magdasal muna, magpasalamat sa grasya nga binibigay ng ating Panginoon na kahit paano, malaki man o malaki, malaki man o maliit, o ano man yan, dapat pasalamatan natin. So tara, samahan nyo ako. Kahit magkinamot lang ta karon kay mao man na nakaugalian to sa Bukid, magkinamot. Bisa lang to sudan wala ka nang utan-utan lang. Dapat may aral dapat yung So sa lahat ng nanonood, mga bata man o matanda, dapat may sa mga bata na katulad ko katulad ko, dapat matuto kayo na gumalang sa kainan. Dapat may aral. Hindi ko sinasabi yung ginagawa ko ngayon dito nakakababuti daw pero depende yan kung tutularan ka ba o hindi, kasi dapat gumagawa tayo ng ganito kasi public to so dapat may aral. Ano ba yung aral? Halimbawa, ang pagkain, di ba? Di ba sa mga nakakatanda natin, pag kumakain ka, kailangan nagagalit yung lola mo at saka mama mo at saka lola mo pag may mumuna nahitapon, di ba na pinapagalitan tayo niya ngayon, di ba? Nagagalit sila kasi nga sinasayang yung botel ng bigas. So dapat hindi mo sinasayang yan, inuubos mo yan yung nasa kainan mo. Kung ano yung nasa kainan mo, sa pinggan na plate, dapat katulad nito, dapat kunin mo yan kasi yun ang tinuturo ng aking mga magulang. Yung lola ko ganun yung tinuturo, pero hindi ko alam yung mga kabataan ngayon, parang hindi na yata natuturuan ng ganitong aral ba. Kasi yung mga matatanda na nagtuturo sa mga bata, yung tinuturuan ngayon wala na, gawa ng nasa social media na, iba na yung atmosphere nila. Yung iba hindi na kumakain ng gulay. So dapat dyan, kung ano yung
Kung ano yung ulam mo, mababoy man yan o isda o kung dapat may gulay, di kaya prutas, kaya lang wala tayong prutas ngayon, wala tayong donasyon eh. Hindi dumating yung donasyon natin, hindi tayo binigyan. Baka next time. Kasi nga sa amin mga dati ay actually hindi natin pwede tanggi, di ba? Itong ulo ng isda, kinakain namin yan dati. Pero mahirap kainin. Maliban na siguro pag prito, pwede siyang kainin. Pero pag ganito, may sabaw, mahirap. Kasi yung iba, kapag nagmamagaling ka dito sa ganitong activities, marami kang mga sinaragasaan. Kasi alam nyo, maraming bata nanonood ngayon, lalo pa ngayon, mga bata ngayon. Mga 10 years old pa lang siguro, pababa. Marunong nang gumamit ng cellphone. Kaya napapanood tayo, kaya dapat tayo ang maging modelo, di ba? Halimbawa, tayo ang tayo yung nangunguna sa ganun. So, tama ta. Tama daw. So, dapat tayo ang tularan nila. Gayahin tayo kung ano yung ginagawa natin. Tayo yung nakakatanda. Kung ano yung nakikita niya, yung mga bata ngayon, ginagaya kasi na yan eh. Hindi ko naman sinasabi na mayroong mga bastos na ang akin lang na aral tamo aral. Maliban sa teacher, tayo naman nasa ganitong activities. Maraming nanonood sa atin. Kahit kung nanonood sa akin, okay lang yun. At least naibahagi ko yung yung konting kaalaman. Kumbaga natutunan kung ano yung natutunan ko sa sa aking paglaki. Lumaki ako na na mahirap. Hindi ko naman sinasabing mahirap na mahirap talaga, kasi kumakain naman kami, sakto lang. Kung tawagin lang, mahirap. Lahat naman tayo siguro mahirap, pero ang iba nagsikap lang, gawa ng may kunting kaginawaan. Kasi kung magtamad-tamaran ka naman, walang mangyayari sa buhay mo. Huwag tayo, iwasan natin yung maging dependable sa ating mga magulang. Kumbaga, umaasa ka baka mo. So, dapat bata ka pa lang, may disiplina ka sa sarili mo. Pagsisikap lang. Mahirap kung puro ka lang barumbado ba, walang nangyayari sa buhay. Kumbaga, ito sinishare ko lang sa inyo na gusto ko lang iparating na ibahagi.
Kahit hindi tayo kilala, at least meron tayong respeto ba, kumbaga sa mga kabataan, dapat may respeto, galang-galang ba. Dati nga sa mga siguro mga 90s, pag nakasalubong mo yung matatanda, dapat gumalang ka. Ngayon hindi na gumagalang. Hindi na nga nagmamano eh. Baga nagmamano sa mga nakakatanda, gumagalang. Ngayon hindi na, titigan ka na lang. So yun dapat ang ibalik ko natin sa yung mga matatanda ngayon. Ituro. Kasi kami dati, lumaki kami na walang cellphone. Naka-cellphone lang kami, gawa ng nagsikap. Pagtrabaho, hindi kami umasa sa magulang namin. Oh. Pero hindi naman maiwasan yung problema. Kung nagka-problema ka, wala pa rin ibang lalapitan, magulang pa rin eh, no? Magulang pa rin eh. Tawagin mo talaga yung magulang mo eh. Patawag ka talaga eh. Anytime naman yung andyan ka na sa point na parang wala ka na mapuntahan. Yung wala ka na malapitan ba? Wala ka na matawag. Mama, papa. Naalala ko yung nung ako ikuhan pa eh. Yung sa point ng buhay ba na hindi ko alam yung gagawin, na napapatawag ka na lang, kaso ang problema naman malayo ka sa magulang mo, wala ka na yung bagay, tatawag ka na lang, gusto mo lang marinig yung pangalan, yung boses na eh. Ayun, maibsan na yung lungkot mo. Para mawala yung galit mo sa kanila. So, hindi natin hindi pa rin mawala sa isip ko na yung tinuturo ng magulang ko ay the best talaga. Hindi naman sa ingon nga sobra-sobra, yung torture na masyado, pero palagay ko yun, para dumilat yung mata mo ba, dumilat sa iiwas ka sa mga barkada. Kasi maraming bata ngayon bisyo, di ba? Bisyo inuuna, hindi mo ka mautusan eh. Pag iutusan mo, siya pa yung galit eh, di ba? Pero dati pag hindi ka sumunod sa magulang mo, palo agad. Pero naalala ko lang yung kabataan ba, na nung tayong kabataan pa, hindi tayo kontra ba, against sa magulang pag pinapalo tayo, yung sinasakta tayo ba, yung alam mo yung sa Bisaya, yung bunalang ka ba, yung papaluin ka bitaw. Pero ngayon yung mga kabataan subukan mong paluin, di ba? Hamunin ka pa. Gusto ko na yung realize na hindi tama yun. Gawa ng siguro yung mga kabataan ngayon, nawala sa radar sa magulang ba, baga napabayaan, parang ganun ba. Kasi dapat alas 8 ng gabi nasa bahay ka na lang yung mga magulang, nasa loob ka na ng bahay niya, hindi ka na pwede lumabas. So kung lalabas ba lang, sa labas lang ng bahay, pero hindi pwedeng gala-gala. Ganun kami dati. Pero siguro naisip ko ito ngayon, kasi gusto ko lang naman mabigyan ng aral ba, realization bitaw. Kasi nakapanood ko minsan sa social media na
Parang wala namang, parang, although malakas ang views, pero parang wala namang kwenta yung, ano yung aral na mapupulot natin. Diba? So, dapat may aral. Disiplina. Sabi na diba, kung sasabi mo lang yan, yan ang mali. Huwag yung sasabihin ng gano'n kasi depende naman kasi yan kung paano mo i-handle eh. So hanggang dito lang eh kasi magbusog ngayon ko na, di na kaya, dagang busudan. Pero yun lang, gusto ko lang parating na dapat may konting aral. Hindi na yung puro lamon-lamon lang kung anong katatawanan. Dapat may konting aral. So, thank you for watching. See you.